Naupo na kami sa basement at gusto ko nang tumae, kinuha ko, bahala na, lumabas ako. Gusto ko sana sa labas tumae na lang ako sa sarili ko, kinuha ko, lumabas ako, umupo ako para tumae. Sa madaling salita, ako, bumaba ako. Ayun, mas eksakto naririnig ko. Paano ba ang pagbubukas ng tape na ito? Hinugot na lang ng Russia ang sarili nilang hukbo sa isang desperadong pagtatangka na itago ang katotohanan tungkol sa palpak na digmaan. Ipinagbawal ni Vladimir Putin ang Telegram, kahit ito rin ang gamit ng kanyang mga sundalo sa komunikasyon sa front lines. Ganito ang hitsura ng desperasyon. Naglalagay ang Russia ng firewall sa internet nila at ipinagbabawal ang YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram at Telegram. Umaabot na sa puntong tinitingnan ang kasaysayan ng telepono ng mga tao sa pagpasok sa subway. Ngayon, bumabagal ang internet libu-libong milya mula sa frontline, habang nililin lang ng Kremlin ang mga mamamayan nito. Narito ang detalye. Kinokontrol na rin ng Russia ang internet tulad ng China. Nililimitahan ang impormasyon. Tinatarget ni Putin ang YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, at lalo na ang Telegram. Ipinapakita ni Putin na digmaan ito laban sa NATO at sinasabing Western o NATO apps ang ipinagbawal ng Russia para sa seguridad. Narito ang leader ng Russian parlamento na nagpapaliwanag. Marahil ang seguridad ng impormasyon ay isa sa mga pangunahing bahagi ng labanan sa pagitan ng United States at mga bansa ng NATO, kaya't malamang na wala na tayong ibang paraan para gawin ito. Naiintindihan ko na nagdudulot ito ng abala sa maraming tao dahil meron akong sariling Telegram channel na binabasa ng mga tao, pero gayunpaman, ito ang mga hinihingi ng ating panahon. May mga banta na may kinalaman sa seguridad ng information, kaya marahil kailangan nating tumugon sa mga ito. Lilipat ka ba sa Max or nasa Max ka na? Nasa Max na ako, may channel ako sa Max at sa prinsipyo, doon ko na ginagawa lahat ng aking trabaho at pakikipag-ugnayan. Ngayon, kaya hindi ito problema para sa'yo? Hindi para sa akin. Pero may malaking problema sa argumentong ito. Ang Telegram ay hindi isang Western na app. Isa itong Russian na app. Ang nagtatag, si Perel Durov ay isosing Russian o nagtatag. At ang app ay ginawa sa Russia. Ang pagtawag sa Telegram na NATO app ay parang sabihing vodka ay Amerikanong inumin. Walang saysay. Mas mahalaga, hindi lang sibilyan ang gumagamit ng Telegram para sa balita, kundi pati militar ng Russia. Dahil dito, naging kalamidad ang desisyon. Ipinagbawal ng Russia ang Telegram 1 linggo lang, matapos mawalan ng access sa Starlink. Naalala mo ba ang nangyari sa Starlink? Pinatay ng Ukraine ang mga illegal na Russian terminals. Naparalisa ang command at control ng Russia at nakansela ang mga pagsalakay. Nagkukumahog ang militar maghanap ng alternatibo at bago pa sila makabawi mula sa shutdown ng Starlink, ipinagbawal na ni Putin ang backup nilang komunikasyon. Malaki ang epekto ng desisyong ito, kaya maraming sundalong Ruso ang namamatay sa unahan. Ganyan na talaga mula Pebrero 2022. Pinapatay na ni Putin ang sarili niyang tropa simula nang simulan niya ang 3 araw na espesyal na operasyong militar. Ngayon, mismong mga sundalong Ruso ang bumabatikos kay Putin. Gumagawa sila ng TikTok video para hilingin kay Putin na alisin ang pagbabawal. Pakinggan ninyo ito. Gusto kong lumipat kay RKM. Nananawagan ako sa Roskomnadzor, mga nakakataas, at kay Vladimir Vladimirovich na makarinig nito. Ang Telegram ay tumutulong sa mabilis na palitan ng information at paglaban sa unmanned aerial vehicle ng kalaban. Upang epektibong labanan ang BPL ng kalaban. Ano ang gusto mo ngayon? Gusto mo ngayong kunin ang kasangkapang ito sa amin. Tandaan, ang naghahasik ng hangin ay aanihin ng ipo-ipo. Kami ay karapat-dapat na anak ng bayan. Hindi kami laban, palagi kaming para. Tatalunin ang kalaban sa kahit anong larangan, gaano man ito kahirap o kadali. Ngayon, mas nagiging komplikado ang proseso ng pagpapalitan ng information kahit na ito'y naitatag sa pamamagitan ng pagsusumikap. Maniwala ka sa akin, mas alam ko ito kaysa kanino man dahil ako ang nagtatag ng lahat ng ito. Dahil ako ang nag-aayos. Ayos. Pagkatapos mag-viral ng mga video na ito sa Russian social media, ngayon sinasabi na ng tagapagsalita ni Putin na nakakatawa lang isipin na umaasa ang militar ng Russia sa Telegram. Sabi niya, imposible yan. Ang mga sundalo lang ang nagpapakalat ng maling impormasyon. Sinabi niya ito sa telebisyon. Pakinggan ninyo. Nagbanggit ka tungkol sa mabagal na Telegram sa Russia. Magdamag, maraming ulat mula sa military blogger na ang pagbagal at posibleng pag-block ay malaki ang epekto sa koordinasyon ng puwersa sa Special Military Operations Zone. Ano mang ganitong mga alalahanin? Alam mo, hindi naman ako eksperto.
Ang mga tanong na ito ay para sa kagawaran ng tanggulan. Pero sa tingin ko, hindi naman yata posible na isipin na ang communication sa frontline ay sinisiguro gamit ang Telegram or iba pang messenger app. Mahirap at imposibleng maisip ang ganoong bagay. Kaya sa anumang kaso, syempre mga eksperto ang dapat magsalita tungkol dito ngayon. Mahalaga ang huling pangungusap na yan. Sabi niya, mahirap at imposibleng maisip na ginagamit ng Russia ang Telegram sa mga frontline. At masyadong dinamdam ito ng mga sundalong Ruso dahil tinatawag na nilang inutil ang gobyerno. May sundalong Ruso at war blogger dito na hayagang nagsasabing ginagawa nila ito para itago ang epekto ng digmaan. At inilalagay niya ito sa mga salitang maiintindihan ni Dmitry Peska. Sabi niya, imposibleng maisip na 1 linggo lang ang nakalipas. Umaasa pa ang tropa natin sa satellite network ng kalaban para sa komunikasyon. Ang Starlink, ayon pa sa kanya, imposibleng maisip na maraming mahahalagang gamit para sa digmaan at buhay militar ay ibinibigay sa mga sundalo ng mga voluntaryo. Hindi pa rin pinapayagan ng mga awtoridad na pag-usapan ang mga pagkalugi kahit tapos na ang ika-4 na taon ng digmaan. Imposibleng maisip na sa kabisera, pinapatay ng mga saboteur ang mga general natin at naglalagay ng bomba para sa mga anak natin. Habang malayang bumibisita ang mahahalagang bisita sa kabisera ng kalaban at tinutokso silang buhay na air defense, tingin ko si General Kit Kellogg ang tinutukoy niya kapag pumupunta siya sa Kiev. Hindi ina-attack ng Russia ang lungsod kaya tinawag ng mga Ukrainian na buhay na air defense si General Kellogg. Balik tayo sa sundalong Ruso. Nagkwento siya kung paano pinipigilan ng Russia ang personal na kalayaan ngayon. Sabi niya, imposibleng maisip na ang mga telepono ng tao, personal na liham at kasaysayan ng paghahanap ay sinusuri sa mga pasukan ng metro. Imposibleng maisip na ang internet ay basta-basta na lang pinapatay libu-libong kilometro ang layo mula sa combat zone. Di umano para sa seguridad laban sa mga pagsalakay at pambobomba. Ikaw naman, mahal kong kaibigan, ano ang bagay na hindi mo kayang maisip? Sana ito ay tungkol sa mga kasinungalingan ni Peskov. Sino ang tagapagsalita ni Vladimir Putin? Nagsisimula ng magsalita ang mga Ruso, pero hula ko, matatakot din agad ang taong ito. Totoo ang sinabi tungkol sa inspeksyon ng telepono sa mga istasyon ng metro. Nangyayari talaga ito ngayon. Tinitingnan ng pulisya ng Russia ang mga telepono ng mga mamamayan kapag sinusubukan nilang pumasok sa mga istasyon ng metro. Tapos, tinitingnan nila ang mga personal na mensahe at kasaysayan ng paghahanap, pati tinitingnan ang YouTube history para maghanap ng sumasalungat sa kwento ng gobyerno. Kamakailan, may lalaking Russian na pinagmulta dahil sa pag-like ng videos mula sa mga account na tinawag ng gobyerno na dayuhang ahente. Isipin mo yon sa Russia. Ang pagpindot lang ng like button sa maling video ay pwedeng magdulot sa iyo ng problema sa batas. Hula ko, sobra ang panonood ng business basics ng taong yon. Paalala lang para sa kaligtasan. Kung may nanonood nito sa Russia, seryoso, wag. Pindutin ang like button sa ibaba, pwede kang maparusahan. Kung nanonood ka mula sa ibang lugar, siguraduhing i-like at mag-subscribe sa ibaba. Nakakatulong ito sa algorithm at, dagdag pa, mainis si Vladimir Putin. Pag-usapan natin ang mga taga-suporta ni Putin. Dahil kahit sila ay nagsisimula ng tutulan ang kanyang mga ginagawa. Si Igor Gerkin, dating Russian general na tiyak na hindi pro-Ukrainian, ay nag-post lang nito. Alam ko na ang bawal sa Telegram ay hindi talaga laban sa propaganda ng kalaban, kundi para mapanatili ng estado ang monopolyo sa kasinungalingan. Ang taong ito ay kriminal ng digmaan at responsable sa pagbagsak ng Malaysian Airlines flight, MH17. Ngayon, tinutuligsa niya si Putin dahil sa sensura. Kapag pumupuna na ang mga tulad ni Gerkin sa gobyerno, alam mong malala na talaga ang sitwasyon. Paano tumutugon ang gobyernong Ruso rito? Sanay silang magsinungaling. Ganito ipinaliliwanag ng state media ng Russia ang paghihigpit. Tinawag ni Andrei Gurulyov, miyembro ng parlamento ng Russia at dating opisyal ng hukbong sandatahan, ang mga paghihigpit sa Telegram bilang depensa sa information frontline ng labanan ng Russia at NATO.
Ang sitwasyon at panlabas na banta ang naguudyok dito. Kailangang tumugon ang Russia kaya ginagamit ng Moscow ang tensyon sa kanluran bilang pagkakataon maghigpit. Sa isang napaka-popular na messaging app, iniulat ng RBK na ayon sa datos mula Setyembre 2025 ang Telegram ang pangalawang pinakasikat na messaging app sa Russia kasunod ng WhatsApp. Ginamit ito ng 46% ng mga Russian. Ayon sa pahayagan, hindi ito ang unang beses na sinubukang higpitan ng awtoridad ang app. Noong 2018 hanggang 2020 tinangkang i-block ang Telegram pero kalaunan sumuko dahil sa mga aksyon ng Russian authorities. Ayon kay Pavel Durov, tagapagtatag ng Telegram, hindi kailanman tamang sagot ang paghihigpit sa kalayaan ng mamamayan. Ipinaglalaban ng Telegram ang kalayaan sa pagpapahayag at privacy kahit may pressure ayon sa kanyang Telegram channel. Para sa kanya, ang mga paghihigpit ay paraan ng awtoridad para pilitin ang mamamayan gumamit ng app na kontrolado ng Estado para sa pagmamanman at sensura. May pagtutulak na hikayatin ang mga Ruso na lumipat sa bagong state-controlled app na Max. Ngayon, malaking benepisyo ang Ukraine dahil sa mga pagkakamali ni Putin, pero baka magulat ka rito. Hindi lang sila nakikinabang sa mga frontline, kundi pati na rin sa pananalapi. Kita mo, matapos isara ng Ukraine ang Starlink at gumawa ng whitelist para lang sa Ukrainian terminals, pilit na hinahanap ng mga tropang Ruso kung paano maisasama ang kanilang Starlink terminal sa whitelist ng Ukraine. Isang naisip ng mga sundalong Ruso ay bayaran ang mga Ukrainian para irehistro ang Russian Starlink terminals sa whitelist gamit ang pangalan nila. Sa ganito, magagamit pa rin ito ng hukbong Ruso. Pero dito nakakita ng pagkakataon ang isang unit ng cyber ng Ukraine. Gumawa sila ng sariling website at bot at nag-alok ng bayad na serbisyo para i-activate ang mga na-stall na terminal ng Russians na naging matagumpay. Nakuha nila ang detalyadong impormasyon tungkol sa mahigit 2,400 na na-stall na terminal at nalaman pa nila ang eksaktong lokasyon kung saan matatagpuan ang mga terminal na ito. Makikita mo, malaking bagay yon kasi kung may na-stall na terminal, may Russian unit na nagtatago malapit. Bukod dito, nakakuha ang hukbong Ukrainian ng 10,000 mula sa mga tropang Russian para ayusin ang kanilang problema. Natubong lugi lang para sa kanila. Habang nagbabayad ang mga Russian para sa whitelist, gumawa naman ng blacklist ang Ukraine. At sa madaling salita, lahat ng Starlink terminal na nakuha nila ay naban na habang buhay. Ibig sabihin, masasayang ang lahat ng perang ginastos ng Russia para ipuslit ang mga ito mula sa ibang bansa dahil hindi na nila magagamit ang mga terminal na ito. Malaking panalo ito para sa mga Ukrainians. Magandang linggo rin para sa hukbong sandatahan ng Ukraine. Mukhang may paparating na bagong kontra-opensiba dahil magulo ang depensa ng Russia. Pindutin ang subscribe button sa ibaba para updated ka tungkol dito. Kita tayo sa susunod na video. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video na nagpapakita ng maraming drone strikes, kahit walang nasasaktan, tao man o sundalong Ruso, madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang mga video namin. Nitong nakaraang linggo, 4 na war videos ang na-demonetize. Ayon sa YouTube, hindi gusto ng mga advertiser ang drone strikes or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na nilalabanan at sinusubukang lampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na kailangang ipakita ito. Kaya nilunsad namin ang Basics Insider na sariling plataporma na ginawa mula umpisa kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Sa ganung paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi natutuwa ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, kundi sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga taong interesado sa ganitong uri ng balita, kung gusto mong mapanood ang aming videos na walang censorship at may bonus content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali ka sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code na nasa screen mo. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at pati na rin ang mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.